Noong taong 1967, sa isang liblib na baryo sa bandang Samar, nakilala si Mang Bino, isang albularyo na matagal nang kinikilala ng mga taga-baryo dahil sa kanyang kakaibang kaalaman sa panggagamot. Hindi lamang siya gumagamit ng mga halamang gamot, kundi may alam din siyang mga dasal at ritual na namana pa raw niya sa kanyang mga ninuno. Kasama ni Mang Bino ang kanyang kababatang si Albert, na madalas niyang tinatawag para tumulong sa mga gawaing bahay at minsan ay kasama din niya sa panggagamot. Sa kabilang dako naman, nakatira doon si Sisa, isang babae na madalas na nakikita sa may pampang. Tila laging may hinihintay o hinahanap. May mga usap-usapan na nakakakita raw si Sisa ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang gabi, habang sila Mang Bino at Albert ay nag-uusap sa harap ng lumang lampara, biglang dumating si Tata Kalo, isang matanda sa baryo na may kakaibang karanasan. "Tila may kakaibang nangyayari sa kabilang pook," wika ni Tata Kalo. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tata Kalo?" tanong ni Albert. Sumeryoso ang mukha ng matanda. "May mga nilalang na nagpapakita sa may gubat at ang sabi-sabi may daanan papasok sa biringan." Napakunot ang noo ni Mang Bino. "Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa biringan, pero wala pang nagpapatunay kung papaano makarating doon." "Kung may makakapasok, ikaw lang, Mang Bino," tugon ni Tata Kalo. Hindi pa man sila nakakasagot, biglang dumating si Dindo, isang binatang mahilig sa pakikipagsapalaran. Hingal na hingal siya at agad na nagsalita. "May nakita akong ilaw sa gitna ng gubat. Hindi ordinaryong ilaw, kundi tila nagmumula sa isang bayan." Nagkatinginan ang lahat. Ang katahimikan ng baryo ay napalitan ng kaba at pagkasabik. Ang mga kwento tungkol sa biringan ay matagal nang umiikot. Isang hiwagang bayan na tinitirhan ng mga engkanto na sinasabing hindi basta nakikita ng mga tao. "Mang Bino, kung papasukin mo ang daang yon, mag-iingat ka. Hindi lahat ng pumapasok sa biringan ay nakakalabas," wika ni Sisa na noon ay biglang sumulpot. Hindi agad nakapagsalita si Mang Bino matapos marinig ang sinabi ni Sisa. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga kasama, lalo na si Albert na halatang kinakabahan. Sa labas ng kanilang kubo, maririnig ang huni ng kuligliga at ang malakas na hampas ng hangin sa mga dahon ng kawayan. "Kung totoo ang nakita ni Dindo, ito na marahil ang pagkakataon upang makita ko ang lugar na matagal nang kinakatakutan ng lahat." Agad na tumutol si Albert. "Mang Bino, hindi ba't delikado? Sabi nga ni Sisa maraming hindi nakakalabas kapag pumasok doon." Ngunit si Mang Bino, seryoso ang kanyang tinig. "Hindi ako papasok para sa sariling kapakanan. May mga tao akong kailangang masagot. At kung totoo ngang may daanan patungo sa biringan, ako mismo ang dapat sumubok." Nagsalita si Tata Kalo habang hawak-hawak ang kanyang baston. "Kung gayon, huwag kang pupunta na mag-isa. Kailangan may kasama ka upang may saksi sa anumang mangyayari." "Kasama mo ako, Mang Bino," agad na sabi ni Dindo na tila sabik na sabik sa pakikipagsapalaran. Umiling si Albert. "Hindi ako makakapayag na iwan. Kung papasok ka, sasama rin ako," sabi niya. Napabuntong hininga si Sisa. "Kung ganon, kailangan nyo ng gabay. May mga bagay na hindi nyo mauunawaan kapag kayo nasa loob na. Ang mga nilalang sa biringan ay mapanghikayat. Kahit bago kayo pumasok, dapat may baong kayong dasal at pananggalang." Tumingin si Mang Bino kay Sisa. "Ikaw ba ang tinutukoy mong gabay?" Tumingin sa lupa si Sisa bago sumagot. "Hindi ako makakapasok doon. Ngunit may kakayahan akong magbigay ng babala at paalala bago kayo tumuloy." Kinabukasan, nagtipon silang muli sa ilalim ng malaking puno ng balite sa gilid ng baryo. Ang punong iyon ang pinili ni Sisa bilang lugar ng paghahanda. May dala siyang maliit na bote na may lamang langis, ilang piraso ng ugat ng halamang gamot at panyo na tinahitahi ng mga kakaibang simpulo. "Bago kayo tumuloy,
Ipahid niyo ito sa inyong balat. Ibinigay niya ang langis kay Mang Bino. Ito'y pananggalang para hindi kayo maapektuhan kaagad ng mga mahika ng mga nilalang nandoroon. Kinuha ni Mang Bino ang langis at ipinahid sa kanyang mga braso at leeg. Ginaya din ito ni Albert at Dindo. Tahimik si Tata Kalo habang nakamasid hawak-hawak pa rin ang kanyang baston. Hindi ko inaasahan na matutuloy ang ganitong lakad. Ngunit kung hindi natin susubukan, mananatili tayong nakikinig lamang sa mga sabi-sabi. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang dapit hapon. Sama-sama silang nagtungo sa gubat kung saan nakita ni Dindo ang mahiwagang ilaw. Habang papalapit sila, mas lalong lumalakas ang kanilang kaba. Ang paligid ay tila nag-iiba. Ang mga puno ay nagmumukhang mas malalaki at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na may halong kakaibang amoy. Nandoon! Nakikita nyo ba? May liwanag na tila nagmumula sa isang bayan. Turo ni Dindo habang nakatitig sa malayo. Napatigil sila. Sa di kalayuan ay may anino nga nagkikislapan. Mga ilaw na tila mula sa maliliit na lampara. Ngunit ang liwanag ay hindi gaya ng karaniwang ilaw na kanilang nakikita sa baryo. Mas matingkad at mas kakaiba. Hindi ito maaaring gawa ng tao, bulong ni Albert. Lumapit si Mang Bino at tumayo sa unahan. Ito na nga ang daan papasok sa piringan, wika niya. Habang sila'y nakamasid, biglang umihip ang malamig na hangin at may narinig silang tila mga tinig na nagmumula sa kawalan. Hindi nila mawari kung saan nanggagaling ang mga tinig, ngunit malinaw na may mga nilalang na bumubulong. Halina kayo at pumasok kayo. Napatigil si Albert at kumapit kay Mang Bino. Narinig mo ba yun? Tumango si Mang Bino. Oo, at ito na ang simula ng ating paglalakbay. Maya-maya pa humakbang si Mang Bino papalapit sa liwanag. Nakasunod si Albert at Dindo, habang si Tata Kalo naman ay nakasandal sa kanyang bastona. Pilit na tinutumbasan ang bilis ng kanilang mga paa. Habang papalapit sila, mas malinaw nilang nakikita ang tila mga ilaw ng isang bayan sa gitna ng kagubatan. Hindi maaari! Wala namang baryo dito wika ni Albert. Hindi talaga baryo ng tao ang ating nakikita, sagot ni Mang Bino. Nagpatuloy sila hanggang sa maramdaman nilang unti-unting nag-iiba ang kanilang paligid. Ang mga dahon ng punong kahoy ay tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan at ang mga damo ay may kakaibang kislap na parabang may alikabok na ginto. Ang hangin ay naging mas malamig, ngunit may halong halimuyak ng bulaklak na hindi nila mapaliwanag. Biglang napahinto si Dindo. Mang Bino, nakikita niyo ba yun? Tinuro niya ang harapan kung saan may nakatayong malalaking tarangkahan na yari sa bato. Ang tarangkahang iyon ay hindi nila nakita kanina. Sa ibabaw ng pintuan ay may nakaukit na mga simbolo na hindi pamilyar kanino man sa kanila. Dito nagtatapos ang daan ng alam natin. Kung tatawid tayo, wala nang kasiguraduhan ang ating pagbabalik. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman ang katotohanan, sagot ni Mang Bino. Dahan-dahan niyang itinulak ang tarangkahan. Sa pagbungad ng kabila, natigilan sila. Ang kanilang nasaksihan ay isang maluwang na puok na tila ibang mundo. Mga bahay na yari sa kahoy at bato, ngunit kumikislap na parang ginto. Mga daan na makikinis na animoy nilatag ng hindi pangkaraniwang kamay at mga nilalang na naglalakad na may angking ganda at karangyaan na higit pa sa karaniwang tao. Si Albert ay napalunok ng laway. Ito ba ang biringan? Tumango si Mang Bino. Oo, ito na nga yun. Habang sila'y nakamasida, napansin nila na ang mga nilalang na naroroon ay nakatingin din sa kanila. Ang ilan ay may ngiti, ngunit may ilang ding malamlam ang tingin. Ang kanilang mga mata ay tila kumikislap na parang mga bituin. Ang kanilang kasuotan ay kumikinang-kinang
at ang bawat galaw nila ay may dalang kariktana. Isang babae ang lumapit sa kanila. Mahaba ang kanyang buhok, maputi ang balat at ang kanyang tinig ay parang musika. Maligayang pagdating. Ako si Luana, isa sa mga tagapagbantay ng aming bayan. Ano ang dahilan at kayo ay pumasok sa aming mundo? Wika ng babae na nagpakilalang Luana. Lumapit si Mang Bino, magalang na yumuko. Ako si Mang Bino, isang albularyo mula sa kabilang baryo. Dumating ako upang alamin ang mga bagay na matagal nang hindi mapaliwanag. Kasama ko si Albert at si Dindo. Ito naman si Tata Kalo, isang nakakatanda sa aming baryo. Ngumiti si Luana, ngunit malamig ang kanyang titig. Hindi lahat na pumapasok dito ay nakakaalis. Ngunit dahil dala ninyo ang pahintulot ng aming hangin at ilaw, kayo ay aming tatanggapin. Wika ni Luana. Nagkatinginan ang apat. Ramdam nila ang bigat ng bawat salita ng babae. Kung nais niyong magpatuloy, kailangan ninyong sumunod sa aming mga alituntunin. Bawal kayong magsinungaling. Bawal kayong kumain ng pagkaing inihahain nang hindi nagbibigay ng pahintulot. At bawal kayong tumingin ng diretsyo sa mata ng mga nakakatanda sa aming lipi. Dagdag ni Luana. Bakit ganon? Dahil kung lalabag kayo, hindi na kayo makakabalik sa inyong mundo. Napalunok si Albert at napahawak sa braso ni Mang Bino. Hindi ko ito nagugustuhan, Mang Bino. Wala tayong ibang paraan kundi sundin ang kanilang mga batas. Kung nais nating makaalam, kailangan nating sumunod. Wika ng albularyo. Habang sila'y pumapasok palalo, namangha sila sa lawak ng biringan. May mga pamilihan na puno ng mga kakaibang bagay. Prutas na hindi nila kilala, ngunit kumikislap. Mga tela na animoy hinabi mula sa liwanag at mga alahas na tila yari sa purong bituin. Ang mga nilalang ay abala sa kanilang mga gawain. Ngunit paminsan-minsan ay tumitigil upang pagmasdan ang buong bagong dating. Parang isang lungsod na hindi natutulog. Wika ni Tata Kalo. Oo, ngunit sa kabila ng ganda, nararamdaman ko ang bigat na bumabalot sa lugar na ito. Sagot ni Mang Bino. Sa kanilang paglalakad, dinala sila ni Luana sa isang malapad na buluwagan kung saan nakaupo ang isang matandang nilalang na tila may higit na kapangyarihan kaysa sa lahat. Ang kanyang muka ay walang kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Siya ang aming pinuno. Siya si Gat Amaros. Wika ni Luana. Tumingin si Gat Amaros sa kanila. Kayo ba mga tagalabas na nangas na pumasok sa aming bayan? Magalang po kaming humaharap. Nais lamang naming maunawaan ang inyong mundo at ang mga bagay na hindi namin mapaliwanag. Tahimik na tumitig si Gat Amaros kay Mang Bino bago ito ngumiti ng bahagya. May kakaibang lakas ka. Ikaw ay hindi basta-basta tao. Ikaw ay may dalang kaalaman na maaaring maging susi sa aming pakikipag-ugnayan sa inyong mundo. Wika ni Gat Amaros. Tahimik ang paligid nang sumapit ang saglit ng paghuhusga. Nakaupo si Gat Amaros sa mataas na upuan na yari sa itim na bato na tila hinubog mula sa bundok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mang Bino, para bang sinusuri ang kanyang kalooban. Kung nais mong manatili o makabalik ng ligtas, kailangan mong patunayan na ikaw ay karapat-dapat. May 3 pagsubok na kailangang pagdaanan. Ang unang pagsubok ay ang pagtuntun sa aming ilog ng salamin. Kung magagawa mong makatawid, makikilala ka bilang isang bisita ng may dangal. Wika ni Gat Amaros. Nagkatinginan sina Albert, Dindo at Tata Kalo. Halatang kinabahan si Albert. Paano kung hindi niya kayanan? Sabi ni Albert. Ngumiti si Gat Amaros ngunit malamig ang kanyang tinig. Kung hindi niya kakayanin, mananatili siya rito magpakailanman. Napapitlag si Dindo. Hindi ba't
napakadelikado nun. Ngunit matatag na sumagot si Mang Bino. Tatanggapin ko ang inyong pagsubok. Dinala sila ni Luana sa isang lugar na may malawak na ilog. Ang tubig nito ay malinaw na malinaw, para bang salamin na bumabalik ang larawan ng bawat nakadungaw dito. Ngunit sa kabila ng ganda, ramdam nila ang kakaibang bigat ng hangin. Dito mo haharapin ang unang pagsubok. Hindi ka dapat mag-atubiling tumawid, ngunit mag-iingat ka sapagkat ang sino mang magduda o matakot ay lulubog at hindi makakabalik. Wika ni Luana. Humakbang si Mang Bino. Ang kanyang paa ay dahan-dahang lumapat sa ibabaw ng tubig at laking gulat ng lahat nang hindi siya lumubog. Para bang tinanggap siya ng ilog. Diyos ko, parang lumalakad siya sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Albert. Ngunit nang makarating siya sa kalagitnaan, biglang nag-iba ang itsura ng ilog. Ang malinaw na tubig ay naging madilim at sa ilalim ay lumitaw ang mga nilalang na may anyong itim, may mahabang kamay at matang kumikislap. Narinig ni Mang Bino ang kanilang mga bulong. Bumalik ka na, hindi mo ito makakayanan. Sa amin ka na lamang. Nanlamig ang kanyang pakiramdam, ngunit naalala niya ang mga dasal na tinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno. Pumikit siya at bumulong ng mga salitang pananggalang. Sa bawat bigkas ng dasal, unti-unting naglaho ang mga nilalang sa ilalim ng tubig. Matapos ang ilang sandali, nakatawid siya sa kabilang pampanga. Napatigil si Luana at tumango. Natapos mo ang unang pagsubok. Hindi lahat ng mortal ay nakakayanan nito. Wika niya. Napasigaw si Dindo. Mang Bino, nagawa mo! Ngunit tahimik lamang si Tata Kalo. Ang unang hakbang ay simula pa lang. May dalawa pang mas mabibigat na pagsubok. Nararamdaman ko. Muling ibinalik sila sa bulwagan kung saan naghihintay si Gat Amaros. Ang pinuno ng biringan ay ngumiti ng bahagya. Nakita ko ang iyong katapangan, ngunit ang tapang lamang ay hindi sapat. Ang ikalawang pagsubok ay masusubok ang iyong puso. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sa loob nito, mayroong silid na nagpapakita sa iyo ng pinakamahalagang bagay sa iyong buhay. Kung kaya mong tanggihan ang tukso, malalampasan mo ang ikalawang pagsubok. Ngunit kung bumigay ka, mananatili ka rito bilang alipin ng mga aming bayan. Napatitig si Albert kay Mang Bino. Mang Bino, baka ito na ang pinakamahirap. Alam ko may mga bagay kang pinakaiingatan. Kung hindi ko ito haharapin, hindi ko malalaman ang aking hangganan. Sagot ni Mang Bino. Pumasok siya sa loob ng silid. Pagkapasok niya, bigla itong nagbago ng anyo. Nasa loob siya ng isang kubo na pamilyar sa kanya. Ang kanyang sariling tahanan sa baryo. Sa harap niya ay nakaupo ang kanyang yumaong asawa. Nakangiti at nakatingin sa kanya. Bino, bumalik ka na sa akin. Dito ka na lamang. Huwag ka nang magpapahirap pa. Wala nang sakit. Makakasama mo na ako habang buhay. Wika ng babae. Napaluha si Mang Bino. Matagal niya nang inaasam na muling makita ang kanyang asawa. Ngunit alam niyang hindi ito ang realidad. Hindi ikaw ang asawa ko. Ikaw ay isa lamang sa mga nilalang na sinusubok ako. Pagkasabi niya nito, biglang naglaho ang babae at bumalik sa anyo ng isang nilalang na may mahahabang kuko at pulang mga mata. Mabilis itong naglaho at sa gilid ay bumalik sa dati. Lumabas si Mang Bino mula sa silid, pawisan at hingala. Natapos mo ang ikalawang pagsubok. Hindi madali ang pagtanggi sa pinakamalaking nais ng puso mo. Ngunit napatunayan mong kaya mo. Wika ni Gat Amaros. Lumapit si Albert at hinawakan ang balikat ni Mang Bino. Alam kong mahirap iyon para sa'yo. Ngumiti si Mang Bino, bagamat may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng bagay sa ating ninanais ay dapat nating sundin. Sabi niya. Ngayon ay naghahanda na sila para sa ikatlong pagsubok. Ang lahat ay nakatingin kay Gat Amaros.
naghihintay ng kanyang sasabihin. Ang huling pagsubok ay hindi para kay Mambino, kundi para sa kanyang mga kasama. Dahil sa bawat paglalakbay, hindi lamang isa ang sinusubok, kundi pati ang kanilang ugnayan. Nagkatinginan sina Albert, Dindo at Tata Kalo. Alam nilang hindi na ito ang magiging madali. Tahimik na nakaupo si Gat Amaro habang nakamasid kina Mang Bino, Albert, Dindo at Tata Kalo. Ang mga mata ng pinuno ay tila tumatagos sa kanilang kalooban. Ang ikatlong pagsubok ay pagsubok ng tiwala at pagkakaisa. Hindi sapat ang tapang at hindi rin sapat ang pagtanggi sa tukso. Ang tunay na halaga ng isang nilalang ay nasusukat sa paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa kanyang mga kasama. Kailangan ninyong harapin ang madilim na kagubatan ng Biringan at harapin ang liwanag ng aming sagradong bato. Ngunit tandaan, walang sino mang makakabalik kung may isa mang magtaksil o mang-iwan sa kanyang kasama. Wika ng pinuno. Nagkatinginan ng apat. Napalunok si Albert at humigpit ang kapit sa braso ni Mang Bino. Ibig sabihin, lahat tayo ay kailangan magtagumpay. Ani ni Albert. Kung ganon, hindi lamang si Mang Bino ang sinusubok kundi tayong lahat. Sabi ni Tata Kalo. Tumango si Dindo, bagamat halatang may kaba sa kanyang mga mata. Kung ganon, sabay-sabay nating haharapin to. Sa gabay ng dalawang nilalang na tagapagbantay, dinala sila sa isang madilim na bahagi ng Biringan. Ang daan ay natatakpan na makakapal na puno at ang kanilang mga dahon ay parang kumakaway, tila humahadlang sa bawat hakbang. Habang lumalalim ang kanilang paglakad, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat ng hangin at mga bulong na mga nagmumula sa paligid. Mang Bino, para bang may mga matang nakatingin sa atin? Wala tayong dapat katakutan kung hindi tayo maghihiwalay. Manatili kayong malapit sa isa't isa. Sagot ni Mang Bino kay Albert. Sa bawat hakbang ay tila humahaba ang daan. Ang sahig ng gubat ay naglalabas ng malamig na usok na umaakyat hanggang tuhod nila. Minsan ay naririnig nila ang mga yabag sa kanilang paligid. Ngunit kapag sila'y lumilingon, wala silang nakikitang kahit sino. Biglang may isang nilalang na tumalon mula sa isang puno. Ang kanyang katawan ay mahaba, ang balat ay kulay abo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula. Mabilis itong sumugod kay Dindo. Diyos ko! Sigaw ni Dindo habang mabilis na umaatras. Ngunit agad na humarang si Mang Bino at inilabas ang kanyang daladalang panyo na binigay ni Sisa bago sila pumasok sa gubat. Ibinagayway niya ito at bumigkas ng dasala. Agad na umatras ang nilalang at naglaho sa usok. Hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Kung isa sa atin ang humiwalay, magiging biktima siya ng mga nilalang dito. Wika ni Mang Bino. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa isang bukas na espasyo. Sa gitna nito ay may nakatayong malaking bato na kumikislap ng bughaw na liwanag. Ngunit bago pa sila makalapit, lumitaw ang tatlong nilalang na nagbabantay dito. Ang mga nilalang ay mas malalaki kaysa sa kanina. May mahahabang sungay at mga kamay na tila may matutulis na kuko. Kung nais ninyo ang sagradong bato, kailangan ninyong patunayan na kaya ninyong magtulungan. Walang makakakuha nito kung may isa mang manghihina. Humugot ng malalim na hininga si Tata Kalo. Kung ganon, anong dapat namin gawin? Itinuro ng nilalang ang malaking bato. Kailangan ninyo itong buhatin at dalhin palabas ng kagubatan. Ngunit tandaan, hindi ito mabubuhat ng isa lamang. Kailangan ninyong magsama-sama. Nagkatinginan si Mang Bino, Albert, Dindo at Tata Kalo. Lumapit silang apat sa bato at sabay-sabay nilang hinawakan ito. Sa una ay halos hindi gumagalaw ang bato. Ngunit nang sabay-sabay silang pumwersa, unti-unti itong umaangat. Ngunit habang binubuhat nila, narinig nila ang mga bulong sa paligid. Si Dindo ang pinakamahina. Iwanan niyo siya. Si Albert ay takot. Hindi niyo siya dapat isama. Si Tata Kalo ay matanda na. Wala nang silbi.
Yun ang mga bulong na kanilang narinig. Nanginginig ang kamay ni Albert ngunit pinilit niyang kumapit sa bato. Huwag kayong maniniwala sa mga bulong. Kung magtutulungan tayo, makakaya natin to. Lalong lumakas ang mga bulong at biglang bumigat ang bato. Ngunit hindi bumitaw si Mang Bino. Magtiwala kayo. Kung sabay-sabay tayong kikilos, makakaya natin ito. Sabay-sabay silang humakbang. Mabagal ngunit matatag. Ang bawat hakbang ay tinutumbasan ng matinding hirap. Ngunit hindi nila binitawan ang bato. Habang papalapit sila sa hangganan ng kagubatan. Unti-unti namang naglaho ang mga bulong at ang bigat ng bato ay nabawasan. Pagdating nila sa dulo ng daan, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanila. Pagmulat nila ng kanilang mga mata, nasa harap na muli sila ng bulwagan kung saan naghihintay si Gat Amaros. Bitbit pa rin nila ang bato at sabay-sabay nila itong inilapag sa paanan ng pinuno. Tahimik na tumingin si Gat Amaros sa kanila bago nagsalita. Nagtagumpay kayo. Hindi kayo bumitaw sa isa't isa. Hindi kayo nagpadala sa takot o tukso. Kayo ay karapat-dapat. Napahinga ng maluwag si Albert at halos mapaupo sa pagod si Dindo. Si Tata Kalo ay napapapikit at bahagyang ngumiti. Si Mang Bino naman ay tahimik ngunit bakas sa kanyang muka ang tagumpay. Matapos nilang mailapag ang sagradong bato sa paanan ni Gat Amaros, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga pader ay tila kumislap at ang sahig na yari sa makinis na bato ay naglabas ng malamlam na liwanag. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsitahimik at nakatingin lamang kina Mang Bino, Albert, Dindo at Tata Kalo. Tumingin si Gat Amaros sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pughawa. Natapos ninyo ang 3 pagsubok na matagal nang hindi nakakayanan ng mga tagalabas. Kayo ay nagpakita ng tapang, ng pagtanggi sa tukso at ng pagkakaisa. Dahil dito, kayo ay aming kikilalanin. Lumapit ang dalawang nilalang na tagapagbantay at naglatag ng tila kumot na yari sa ginto na sinulid. Sa ibabaw nito ay ipinatong ang sagradong bato na kanilang iniahon mula sa madilim na kagubatan. Ang bato ay nagbigay ng matinding liwanag na umabot hanggang kisame ng bulwagan. Ang batong ito ay hindi lamang palamuti. Ito ay sagisag ng buhay at kapangyarihan ng aming bayan. Sa bawat nilalang na nakakalapit dito, nang may dangal, isang bahagi ng aming lihim ang naibubunyag. Umusad si Mang Bino at yumuko. Maraming salamat sa inyong pagtanggap at sa tiwalang ipinagkaloob ninyo sa amin. Ngunit hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ni na Albert at Dindo. Kung ganon, ano ang mangyayari sa amin ngayon? Ngumiti si Gat Amaros, ngunit may bigat sa kanyang tinig. Maaari kayong makabalik sa inyong mundo, ngunit may kapalit ang lahat ng kaalaman. Bago kayo makalabas, isa sa inyo ang kailangang magdala ng tanda ng aming bayan. Ang tatak na ito ay hindi matutunaw at habang kayo nabubuhay, mananatili ito sa inyong katawan. Napatitig si Albert kay Mang Bino. Anong ibig niya sabihin? Isang marka na magbubukas sa inyo ng landas upang muli kayong makapasok dito kung nanaisin. Paliwanag ni Gat Amaros. Ngunit tandaan, ang tatak na ito ay hindi maaalis at magdudulot ng bigat sa inyong pagkatao. Sapagkat habang kayo nabubuhay, lagi kayo makakaramdam ng tawag ng biringan. Dagdag pa niya. Tahimik ang lahat. Naramdaman nilang mabigat ang pagpipili ang iyon. Kung walang magpapamarka, hindi ninyo mabubuksan ang daan palabas. Mananatili kayo rito magpakailanman. Humugot ng malalim na hininga si Tata Kalo. Ako lang magdadala ng tatak. Tata Kalo, hindi maaaring ikaw. Ikaw ang pinakamatanda sa atin. Huwag mong akuin ang pasani na yan. Ngumiti si Tata Kalo. Dahil ako ang pinakapatanda, ako rin ang may pinakaunting panahon. Huwag ninyong akuin ang bigat na iyon. Hayaan nyo na ako. Wika niya.
Ngunit agad na umiling si Mang Bino. Hindi, Tata Kalo. Ako ang dapat. Ako ang dahilan kung bakit nandito tayo. Ako ang haharap sa unang pagsubok at sa ikalawa. At ako rin ang nakaalam sa ganitong bagay. Kung may tatak na kailangang ipasan, ako na ang dapat magdala. Natahimik si Albert Andindo. Ramdam nila ang bigat ng desisyon. Lumapit si Gat Amaros. Kung ganon, ipapahintulot mo ba, Mang Bino? Tumango si Mang Bino. Oo, ipapahintulot ko. Lumapit ang isang nilalang na may hawak na maliit na sisidlan na yari sa pilak. Binuksan nito at mula roon ay may lumabas ang asul na apoy na tila may buhay. Ipinahid ng nilalang ang apoy sa balikat ni Mang Bino. Agad siyang nakaramdam ng matinding init na tumagos hanggang sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi siya sumigaw. Pinanatili niyang matatag ang kanyang tindig. Nang mawala ang apoy, lumitaw ang isang marka sa kanyang balikat. Isang hugis araw na may 3 bilog sa paligid nito. Simula ngayon, ikaw ay magiging tulay ng aming mundo at ng mundo ng tao. Huwag mong kalilimutan ang iyong nakita at narinig. Ngunit huwag ka rin basta-basta magsasalita, sapagkat hindi lahat ay handang makinig. Wika ni Gat Amaros. Lumapit si Luana at itinuro ang isang arko na biglang lumitaw sa gilid ng bulwagan. Sa loob nito ay makikita ang malabong anyo ng kagubatan na iniwan nila. Yan ang daan pabalik sa inyong baryo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng makakakita sa inyo ay maniniwala sa inyong karanasan. Ang iba ay tatawagin kayo sinungaling. Ang iba na may matatakot sa inyo. Piliin ninyo ang tamang oras at taong pagbabahagian ng kaalaman na kayo ay nakarating sa Biringan. Wika ni Luana. Nagpasalamat si Mang Bino at sabay-sabay silang 4 na lumapit sa arko. Bago sila tuluyang makatawid, muli silang nilingon ni Gat Amaros. Hindi dito nagtatapos ang inyong paglalakbay. Sa bawat gabing tatawagin kayo ng aming ilaw, maaalala ninyo ang inyong pinangako. Sa isang iglap, muling bumalik sina Mang Bino, Albert Dindo at Tata Kalo sa mismong bahagi ng gubat kung saan sila unang nakakita ng liwanag. Ngunit wala na ang tarangkahan. Wala na rin ang kakaibang puok. Tanging karaniwang kagubatan na lamang ang kanilang nakikita. Napaupo si Albert at napahawak sa kanyang dibdib. Akala ko hindi na tayo makakabalik. Hingal na hingal si Dindo. Totoo bang nangyari ang lahat ng yon? O isang panaginip lang? Umiti si Tata Kalo, bagamat halata ang pagod. Kung panaginip iyon, pare-pareho tayo na naginip. Ngunit ang marka sa balikat ni Mang Bino ang nagpapatunay na hindi iyon katang isip. Dahan-dahang itinulak ni Mang Bino ang manggas ng kanyang barong at ipinakita ang marka. Kumislap ito saglit bago muling kumalma. Tahimik silang lahat. Hindi natin dapat ipagsabi ito. May mga bagay na hindi lahat ay handang marinig. Wika ni Mang Bino. Pagbalik nila Mang Bino, Albert Dindo at Tata Kalo sa baryo, ay agad nilang napansin ang katahimikan ng paligid. Ang mga aso ay walang tahol, ang mga manok ay tila nakakubli, at ang mga tao'y nasa kani-kanilang mga tahanan. Marahil ay dahil sa gabi na nang sila'y makabalik mula sa gubat. Unang nagsalita si Dindo. Mang Bino, anong gagawin natin? Babalik na lang ba tayo sa ating mga bahay? Tanong ni Dindo. Umiling si Mang Bino. Hindi muna. Magtutungo tayo sa bahay ko. Doon tayo mag-uusap. Kailangang magkaisa tayo sa kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi. Tahimik na sumunod ang 3. Nang makarating sila sa bahay ni Mang Bino, agad niyang binuksan ang ilaw ng gasera at pinaupo ang lahat. Nasa gitna sila ng maliit na sala at ang katahimikan ng gabi ay lalo lamang nagbigay ng bigat sa kanilang karanasan. Hindi natin maaaring ipagsabi agad ang nakita natin sa Biringan. Mariing sabi ni Mang Bino. Kung magsasalita tayo ng walang paghahanda, baka hindi tayo paniwalaan at baka pagtawanan pa tayo. Sumapat si Albert.
Ngunit at papaano kung may mga nilalang mura roon ang magpapakita dito sa baryo? Paano kung makikita sila ng iba? Tugon ni Mang Bino. Kung mangyayari iyon, saka natin ipapaliwanag. Pero sa ngayon, manahimik na muna tayo. Napayuko si Tata Kalo. Hindi ko akalaing makikita ko ang ganoong kaganda at kapangyarihan nila. Ngunit tama ka, Mang Bino. Hindi lahat ay handang marinig ang tungkol doon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Dindo ang marka sa balikat ni Mang Bino na muli na namang kumikislap. Mang Bino, ang marka mo, parang nabubuhay. Tinignan ni Mang Bino ang kanyang balikat. Ang hugis araw na may 3 bilog ay tila kumikislap na asula. Agad niyang tinakpan ng damit ang kanyang balikat. Ito ang tatak ng biringan. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito. Pero nararamdaman ko ang bigat. Para bang may tumatawag sa akin mula roon. Nagkatinginan silang lahat. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa pagkawala ni Mang Bino, Albert, Dindo at Tata Kalo. Ang mga kapitbahay ay nagtatanong-tanong kung saan sila nagpunta. Nang makita silang buhay at ligtas, nagtaka ang mga tao kung saan sila nanggaling. Saan ba kayo nanggaling kagabi? Tanong ni Aling Rosa, kapitbahay ni Mang Bino. Akala namin kung ano na ang nangyari sa inyo. Ngumiti lamang si Mang Bino. Napadpad kami sa gubat. Nihirapan kami makabalik pero ligtas naman kami. Hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye at ganoon din ang ginawa ni na Albert at Dindo. Ngunit kahit hindi sila nagsalita, ramdam ng mga tao na may kakaiba. May ilan na napapansin ang kakaibang liwanag sa mga mata ni na Albert at Dindo. Ang iba na may nakakaramdam ng malamig na hangin tuwing lumalapit kay Mang Bino. Sa gabi ng parehong araw, muli silang nagtipon sa bahay ni Mang Bino. Doon nila tinalakay kung ano ang susunod na hakbang. Hindi tayo maaaring manatili na lamang natahimik. Kung may mangyayari, kailangang handa tayo. At pati ang baryo. Sabi ni Albert. Handa tayo, pero hindi sila. Ang kaalaman na iyon ay maaaring magdala ng takot at kaguluhan. Tandaan ninyo, binilin sa atin ni Gat Amaros na piliin lamang ang tamang oras at taong pagbabahagian. Natahimik silang lahat pagkawika ni Mang Bino. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang maramdaman ni Mang Bino ang kakaibang panaginip gabi-gabi. Sa kanyang pagtulog, nakikita niya ang ilaw na kumikislap sa kakahuyan. Naririnig niya ang tinig ni Gat Amaros na tumatawag. Mang Bino, tulay ka ngayon. Bumalik ka. Sabi nito. Isang gabi bigla siyang nagising na pawis na pawis. Nakaupo siya sa kanyang higaan at ramdam niya ang init sa kanyang balikat. Nang tignan niya ang marka, ay muli itong nagniningning. Kinabukasan agad niyang tinawag sina Albert, Dindo at Tata Kalo. May panibagong tawag. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero pakiramdam ko ay hindi rito natatapos ang ating kwento. Babalik tayo? Tanong ni Dindo na halatang kinakabahan. Kung kinakailangan. Ngunit bago tayo pumasok sa may biringan, kailangan muna nating maghanda. At higit sa lahat, kailangan nating magpasya kung ano ang ating gagawin sa kaalamang hawak natin ngayon. Muli silang nagtipon sa bahay ni Mang Bino upang pag-usapan ang panibagong panawagang nararamdaman nito mula sa kanyang balikat. Nakaayos sila sa paligid ng mesa at ang ilaw ng gasera ay kumikislap habang ang hangin sa labas ay tila malamig na nagdadala ng kakaibang presensya. Hindi ako mapalagay. Sa bawat gabi naririnig ko ang tinig ni Gat Amaros. Paulit-ulit niya akong tinatawag na bumalik. Para bang may bagay na hindi pa natatapos. Tahimik ang lahat. Tanging si Albert ang unang nagsalita. Kung ganon, baka kailangan talaga natin bumalik. Baka may iniwan tayong tungkulin doon na hindi pa nagagawa. Sabi ni Albert. Ngumiti ng mapait itong si Tata Kalo. Mang Bino, hindi ba't sinabi sa atin na huwag basta-basta magtitiwala sa mga nilalang ng piringan? Baka patibong ito. Baka pagbalik natin doon doon na tayo tuluyang maiwan. Ngunit itinapat ni Mang Bino ang kanyang kamay sa may mesa at tumingin sa kanilang tatlo. Kung patibong man o hindi,
Hindi ko kayang ipagsawalang bahala ang panawagan. Kung ayaw ninyong sumama, ako na lamang ang babalik. Hindi maaari. Kung babalik ka, sasama rin ako. Hindi kita pababayaan, Mang Bino. Tumango si Albert. Ako man, mas mabuting magkakasama tayo kaysa iisa lang ang pumunta. Napabuntong hininga si Tata Kalo bago tumango rin. Siya, sige, kung ganon. Wala akong magagawa. Sasama na rin ako. Pero maghahanda tayo. Kailangan nating dalhin ang lahat ng alam at gamit natin na mayroon tayo. Sa sumunod na gabi, nagsimula silang maghanda. Kinuha ni Mang Bino ang ilang mga halamang gamot, langis at mga gamit na karaniwan niyang ginagamit sa panggagamot. Si Albert ay naghanda ng kutsilyo at isang lumang sibat na minana pa niya sa kanyang ama. Si Dindo naman ay nagdala ng kanyang maliit na pana at si Tata Kalo ay kumuha ng piraso ng asin at bawang na ayon sa mga matatanda ay panangga sa mga masasamang nilalang. Bago sila sumulak patungo sa may gubat, nagdasal si Mang Bino. Panginoon, gabayan mo kami. Kung ang aming haharapin ay laban o tukso, bigyan mo kami ng lakas at talino. Kung ang aming haharapin ay pagkakaibigan o karunungan, bigyan mo kami ng bukas na isipan. Pagkatapos ng dasal, naglakad silang apat patungo sa gubat. Ang buwan ay bilog at ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang ningning sa daraanan nila. Habang palalim sila sa kagubatan, huling naramdaman ni Mang Bino ang pagkisdot ng marka sa kanyang balikat. Ang liwanag nito ay nagsisilbing gabay na tila nagsasabi kung saang direksyon sila dapat dumaan. Matagal silang naglakad hanggang sa makarating sa lugar kung saan nila unang nasilayan ang ilaw ng biringan. Doon muli nilang nakita ang manipis na ulap na bumabalot sa paligid at ang kakaibang katahimikan na parabang lumulunok sa bawat tunog. Dito na naman tayo. Parang kahapon lang nung una tayong tumutong dito, sabi ni Dindo. Muling lumakad si Mang Bino pasulong. Habang papalapit sila, isang liwanag ang biglang lumitaw sa gitna ng ulap. Dahan-dahan itong lumaki at humubog ng isang pintuan. Ang pinto, muli tayo tinatanggap. Walang nag-aksaya ng oras. Pumasok silang apat sa pintuan. Iyon at muling bumungad sa kanila ang kaharian ng biringan. Ang malalaking gusali na kumikislap sa iba't ibang kulay, ang mga kaling tila yari sa ginto at ang mga nilalang na may kakaibang kagandahan at karangyaan. Ngunit hindi tulad ng una nilang pagpasok, ngayon ay mas kakaiba ang kanilang nararamdaman. Parang mas mabigat ang hangin, mas malalim ang mga mata ng mga nilalang na nakatingin sa kanila. Lumapit sa kanila ang isang mataas na figura na nakasuot ng balabal na kulay itim at pilak. Mang Bino, tunay ngang bumalik ka. Kilala agad ni Mang Bino ang tinig na yon. Gat-Amaros, kayo po pala. Tama. At sa iyong pagbabalik, nangangahulugan lamang na tinanggap mo ang panawagan. Ngunit hindi lamang ikaw ang hinihintay namin, kundi silang lahat. Nagkatinginan sina Albert, Dindo at Tata Kalo. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Mang Bino. Ngumiti si Gat-Amaros. Hindi lang ikaw ang tulay. Ang bawat isa sa kanila ay may bahaging kagampanan. Ang pagpili ninyo kagabi, ang inyong pagtanggap na bumalik, ay patunay na kayo'y handa. Nagsimulang maglakad si Gat-Amaros patungo sa gitna ng malawak na bulwagan. Sumunod naman sila. Doon nila nakita ang isang dambuhalang bilog na sahig na may ukit ng mga simbolo. Ang bilog ay kumikislap at tila may enerhiyang humahatak sa kanila. Dito kayo tatayo. Ang bawat isa sa inyo ay may papel. Isa ay magiging tagapangalaga ng apoy, isa ng hangin, isa ng tubig, at ang isa ng lupa. Ngunit tandaan ninyo, ang papel na iyon ay hindi basta-basta. Kapalit nito ay ang bigat ng kapangyarihan at tungkulin. Wika ng pinuno na si Gat-Amaros. Nag-atubili silang tumingin kay Mang Bino, ngunit tumango lamang ito bilang tanda ng pagsang-ayon. Kung ito ang dapat naming gawin, handa kami. Wika ni Mang Bino. Isa-isa silang tumayo sa bilog. Nang magsimula ang ritual, biglang nagliwanag ang buong paligid.
Ang hangin ay umikot ng mabilis at naramdaman nilang lahat ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanilang katawan. Si Albert ay nakaramdam ng init na nagmumula sa kanyang mga kamay. Si Dindo ay nakarinig ng mga alon at dumadaloy na tubig. Si Tata Kalo ay nakaramdam ng tibay ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Mang Bino naman ay napaliligiran ng malamig na ihip ng hangin na tila bumubulong ng mga lihim. Ngunit sa gitna ng ritual, biglang dumilim ang paligid. Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi sila handa. Nagulat sila at napatras. Ang bilog na kanina'y maliwanag ay biglang nagkulay pula. At mula sa dilim ay lumabas ang isang nilalang na higit na nakakatakot kaysa sa lahat ng kanilang nakita. Gat Amaros, nilabag mo ang kasunduan. Nagulat si Mang Bino. Sino siya? Bulong niya sa kanyang sarili. At nagsimula ang kaguluhan sa kaharian ng Biringan. Mula sa gitna ng kadiliman lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na may hugis tao, ngunit ang balat ay kulay abo at kumikislap na parang bakal. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa pula at ang tinig ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Gat Amaros, nilabag mo ang kasunduan. Wala silang karapatang tumuntong sa bilog ng mga piling tagapag-ingat. Nagpakumbaba si Gat Amaros at itinuro si Mang Bino at ang kanyang mga kasamahan. Sila ang napili ng kapangyarihan. Ang kanilang presensya ay hindi labag, kundi katuparan. Wika ni Gat Amaros. Umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang. Hindi sila handa. Hindi nila kayang akuin ang bigat ng 4 na puwersa. Kapag pinilit mo, mapapahamak hindi lamang ang mga ito, kundi pati ang ating daigdig. Nagtaka si Mang Bino, Albert, Dindo at Tata Kalo. Ngunit bago sila makapagsalita, biglang umuga ang sahig ng buluwagan. Ang bilog na kanilang kinatatayuan ay nagkulay itim. At ang enerhiya na kanina ay banayad ay naging parang apoy na sumusunog sa kanilang laman. Ah! Sigaw ni Albert habang napapahawak sa kanyang kamay na naglalagablab. Tubig! Dumadalo yung sa loob ko! Sigaw ni Dindo. Si Tata Kalo ay napaluhod habang ramdam ang bigat ng lupa sa kanyang dibdib. At si Mang Bino ay napapalipad ng malakas sa hangin na tila nagtatangkang lunurin siya sa kawalan. Itinaas ni Gat Amaros ang kanyang kamay at sinubukang pigilan ang pwersa. Kumalma kayo. Pigilin ninyo ang enerhiya. Huwag kayong matakot. Ngunit hindi nila magawa. Mula sa dilim, muling nagsalita ang nilalang. Kung nais mong iligtas sila, Gat Amaros, isakripisyo mo ang iyong lakas. Ibaling mo sa akin ang kapangyarihang hindi nila kayang akuin. Nagpikit ng mata si Gat Amaros at lumapit sa gitna ng pilog. Kung ito ang tanging paraan, handa akong magsakripisyo. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng apoy, tubig, lupa at hangin ay dahan-dahang nahigop ng kanyang mga palad. Bumalik sa dati ang sahig ng bulwagan at ang 4 ay bumagsak sa lupa. Lupaypay. Ang nilalang mula sa dilim ay muling nagsalita. Ngayon ay malinaw, hindi sila ang hinirang, kundi ikaw pa rin, Gat Amaros. Ngunit hindi ka kabilang sa kanila. Sa oras na ito, ang iyong kapangyarihan ay akin nang kinilala. Huwag mo nang ipilit na isama ang mga taong yan. Tandaan mo. Ngunit tumayo si Mang Bino at tinutulan ang sinabi ng nilalang. Kung hindi kami ang napili, bakit kami tinawag? Bakit kami dinala rito? Ngumiti ng mapait si Gat Amaros. Dahil kayo ang susunod na magpapatuloy ng aking alaala. Hindi kapangyarihan ang ibibigay sa inyo, kundi kaalaman. Sa puntong iyon, nagbago ang itsura ng paligid. Ang gintong mga gusali ng Biringan ay nagsimulang maglaho. Parang usok na nagtataglay ng hangin. Ang mga nilalang nakagandahan ay naglaho rin at sa halip
ay naiwan ng isang lugar na madilim at wasak. Nakita nila ang tunay na anyo ng kaharian, isang lugar na sira, nadurog ng kasakiman at kapangyarihan. Ang mga pader ay guho, ang lupa ay puno ng pitak, at ang kalangitan ay kulay abo na walang liwanag. Ganito ang tunay na anyo ng Biringan. Ang nakikita ninyong ginto at karangyaan ay ilusyon lamang. Ang lugar na ito ay nawasak na noon pa man. Ang kapangyarihan ang nagtali sa aming mga nilalang dito. At ang tungkulin ko ay ingatan na wag nang lumaganap ang pagkawasak na ito sa inyong daigdig. Paliwanag ni Gat Amaros. Napatulala ang apat, hindi sila makapagsalita. Lumapit si Gat Amaros kay Mambino. Ikaw, Mambino, ang magiging tagapagkwento. Sa iyong balikat ay nakaukit ang marka, hindi upang magbigay sa iyo ng kapangyarihan, kundi tanda na ikaw ay sasalaysay ng aming kasaysayan. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang katotohanan. Wika ni Gat Amaros. Bumaling siya kay Albert. Ikaw ang tagapagbantay ng apoy ng tapang. Hindi mo kailangang magdala ng kapangyarihan, kundi ang magpatuloy sa pagiging haligi ng iyong pamilya at komunidad. Kay Dinto naman siya lumapit. Ikaw naman ang tagapagdala ng daloy ng tubig ng buhay. Alagaan mo ang iyong mga mahal sa buhay, sapagkat doon dumadaloy ang tunay na lakas. At sa huli si Tata Kalo. Ikaw ang magpapatuloy ng bigat ng lupa. Huwag mong hahayaang bumagsak ang kabutihan sa kasinungalingan. Sa iyong katatagan, mananatili ang alaala. Dahan-dahan nang lumiwanag ang paligid. Ang marka sa balikat ni Mang Bino ay nagniningning ng huling beses bago tuluyang maglaho. Ang pintuan ng kanilang dinaanan papasok sa Biringan ay muling lumitaw. Hali kayo. Ito ang huling pagkakataon. Paglabas ninyo doon, hindi na kayo muling makakabalik. Dalhin ninyo ang katotohanan at huwag hahayaang malimutan ng mga susunod na salinlahi. Wika ni Gat Amaros. Lumakad silang lahat. Ngunit bago sila lumabas, nilingon pa nila si Gat Amaros. Ang nilalang ay nakatayo sa gitna ng guhong buluwagan. Nakangiti ngunit may lungkot sa mga mata. Paglabas nila, muling bumalik ang lahat sa katahimikan ng gubat. Ang pintuan ay tuluyang naglaho at ang tanging natira ay ang malamig na hangin at ang malalim na gabi. Sa kanilang pagbalik sa baryo, hindi na nila binanggit ang nakita nilang karangyaan o kagandahan sa Biringan. Sa halip, ikinuwento nila sa mga kababaryo ang katotohanan na ang lugar na iyon ay isang guhong kaharian, na ang kapangyarihan na ilusyon lamang at ang tunay na lakas ay nasa kabutihan at pagtutulungan. Lumipas ang mga taon at naging alamat ang kanilang karanasan. Ngunit sa bawat pagkakataon na may nagtatanong, tanging si Mambino ang tahimik na nakangiti habang hinahaplos ang kanyang balikat kung saan minsang nagniningning ang marka. Isang marka na may alaala na ibinigay sa kanya ni Gat Amaros. Ang kapangyarihan at karangyaan ay maaaring magpakita bilang maganda at kaakit-akit. Ngunit kadalasan ay ilusyon lamang. Ang tunay na lakas nasa katatagan, katapatan at kabutihan na nasa puso ng tao. Ang kwento ng Biringan ay paalala na ang kasakiman ay nagdudulot ng pagkawasak at ang tanging paraan upang hindi ito mangyari ay ang pagpasa ng katotohanan sa susunod na salinlahi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli. Noong taong 2000, sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Canlaon Negros, naninirahan si Lolo Delfin, isang kilalang albularyo na ginagalang ng mga taga-baryo dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Halos kalahating siglo na siyang nanggagamot at marami na siyang natulungan, mula sa mga batang sinapian ng masamang espiritu hanggang sa mga binatang inusig ng kulam. Tahimik ang buhay ni Lolo Delfin. Nakatira siya sa isang lumang bahay kubo na napalilibutan ng mga punong saging.
mangga, at ilang matandang puno ng balite na sinasabing tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita. Madalas siyang nag-iisa pero hindi kailanman siya natatakot. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang aso, si Bantay, at ang mutyang itim na bato na nakasabit sa kanyang bewang. Isang gabi ng Setyembre, bandang alas 10, habang pinapatay niya na ang gasera, napansin ni Lolo Delfin na malamig ang hangin. Umuugong ang mga dahon at tila may mga matang nakamasid mula sa dilim ng kagubatan sa likod ng kanyang bahay. Kung sino ka man, huwag mong guluhin ang aking tahanan. Tahimik muli ang paligid, ngunit ilang saglit pa'y narinig niyang umatungal ang aso. Tila may kinakalaban. Agad siyang lumabas, hawak ang kanyang baston na may ukit ng krus. At nakita niyang si Bantay ay nakatayo sa tapat ng kakahuyan. Nakatindig ang balahibo at nangangalit ang ngipin. Sa dilim, isang anino ng lalaki ang unti-unting lumitaw. Maputi ang balat, matikas ang tindig, at ang mga matay kumikislap sa bughaw na liwanag. Hindi nagulat si Lolo Delfin. Sa tagal niya sa panggagamot, alam niyang hindi ito karaniwang nilalang. Hindi mo kailangang matakot, matanda. Ako si Azazel, isang engkanto ng kagubatang ito. Nais kitang tulungan. Tinitigan siya ni Lolo Delfin. Tulungan? Bakit naman ako kailangan tulungan ng tulad mo? May panganib na darating. May mga itim na nilalang mula sa hilagang bahagi ng bundok. Hindi tao, hindi rin hayop. Wow sila sa dugo ng tao. At nakarating na sa paligid ng baryong ito. Mga nilalang ng dilim. Matagal nang walang lumalabas na ganoon dito. Ngunit ngayon, may mga dahilan sila para bumalik. May isang batang babae na ipinanganak kagabi. Ang kanyang dugo ay dalisay. Iyon ang hinahanap nila. Wika ng engkantong si Azazel. Napatigil si Lolo Delfin. Kilala niya ang sanggol na tinutukoy. Anak iyon ni Rosa, isang babaeng tinulungan niyang manganak noong umaga. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa batang yon. Ngunit bakit mo ako tinutulungan? Dahil minsan akong nagmahal ng tao. At dahil sa kabutihan ng puso niya, ipinangako kong poprotektahan ko ang mga katulad niya. Hindi na nagsalita pa si Lolo Delfin. Nagsindi siya ng 3 kandila sa harap ng bahay at naglatag ng asin sa pintuan. Si Azazel naman ay tumingin sa langit, tila may nararamdaman. Paparating na sila. Huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi. Wika niya. Mula sa kakahuyan, umalingaw-ngaw ang mga nakakaparindig balahipong alulong, kasunod ng halakhak na parang mula sa mga demonyo. Ang hangin ay biglang lumamig at may amoy na mabaho, tila nabubulok na laman. Kinuha ni Lolo Delfin ang kanyang boteng may langis ng nyog na may dasal. Sabay saboy sa paligid. Sa ngalan ng liwanag at kabutihan, huwag kang papasok sa tahanan ito. Ngunit biglang gumalaw ang bubong. May tumalon mula sa taas. At sa isang nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata ang bumagsak sa harapan ng bahay. Azazel! Sigaw ng albularyo. Sa isang kisap mata, lumitaw si Azazel. Kumikislap ang katawan sa liwanag na parang ginto. Itinaas niya ang kamay at sa sandaling yun nagliyab ang paligid ng nilalang. Pumiglas ito, umalulong at naglaho sa hangin. Isa pa lang yun sa kanila. Ngunit darating pa ang iba. Huminga ng malalim si Lolo Delfin. Kung ganun kailangan nating ihanda ang buong baryo, hindi ako papayag na may mamatay. Kinabukasan, nagtipon si Lolo Delfin sa gitna ng baryo. Mga kababayan, may mga masasamang espiritong naglalakad muli sa paligid. Hindi ito pananakot, ito ay babala. Kung ayaw ninyong may madamay, sundin ninyo ang sasabihin ko. Tahimik ang mga tao, ngunit halatang may takot sa kanilang mga mata.
Anong dapat namin gawin, Lolo Delfin? Tanong ni Rosa, nakarga ang anak niyang sanggol. Sa gabi nito, huwag kayong lalabas. Maglagay ng asin sa paligid ng bahay ninyo. At kung may marinig kayong kaluskos o iyak sa labas, huwag ninyong bubuksan ang pinto. Samantala, sa lilim ng kakahuyan, pinagmamasdan ni Azazel ang baryo. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi madaling labanan ang mga nilalang ng kadiliman. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang may kakaibang lakas ang albularyong matanda. Lumipas ang araw. Dumating muli ang gabi. Tahimik ang baryo, ngunit sa malayo ay maririnig ang mga pakpak na nagbubugso at mga tinig na tila bumubulong ng pangalan. Delfin, Nang marinig iyon ng matanda, alam niyang hindi ordinaryo ang gabing yun. Muling lumitaw si Azazel sa harap ng bahay. handa ka na ba? Tanong ng engkanto. Matagal na akong handa. Hindi ako nabubuhay para lang tumakbo sa dilim. Muling dumagundong ang hangin. Sa sandaling yon, nagsimula ang laban ng liwanag at dilim sa liblib na baryo ng Kanlaon. Sa labas ng bahay ni Lolo Delfin, tila bumigat ang hangin. Ang mga dahon ng saging ay nagsasayawan sa bugso ng malamig na simoy. At ang mga alitaptap ay biglang naglaho. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at tanging liwanag mula sa gaserang nakasabit sa bintana ng kubo ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Nakatayo si Lolo Delfin sa may pintuan. Hawak ang kanyang baston na may krus sa dulo. Sa kabilang banda, si Azazel, ang engkantong matikas at maputing lalaking nagmula sa kagubatan, ay nakatayo sa dilima. Bahagyang sumisikat ang bughaw na liwanag mula sa kanyang balat. Darating sila ngayong gabi. Ang mga nilalang ng hilaga, mga alipin ng itim na engkanto. Hindi sila titigil hanggat di nila nakukuha ang bata. Huminga ng malalim si Lolo Delfin. Hindi natin hahayaang may madamay. Handa na ako. Ngunit tandaan mo, matanda, ang laban na ito ay hindi basta-basta. Kapag pumasok ka sa dilim, baka hindi ka na makabalik. Mas pipiliin kong hindi makabalik kaysa pabayaan ng mga inosente. Sa sandaling yun, umalingaw-ngaw ang malakas na iyakan ng aso sa paligid ng baryo. May mga kabig ng pakpak, may mga kaluskus sa bubungan ng mga bahay. Ang mga bata ay nagising at umiyak, at ang mga nanay ay nagsisindi ng mga kandila sa altar. Si Rosa, ang inang bagong panganak, ay nanginginig habang niyayakap ang sanggol. "Lolo Delfin, nandito na sila!" Sigaw niya. Tumakbo si Lolo Delfin patungo sa bahay ni Rosa, kasama si Azazel na biglang naglaho at lumitaw sa bubungan ng bahay. Habang tumatakbo, pinapahid ng matanda ang langis ng nyog sa kanyang mga palad at binubulungan ng dasala. Pagdating nila sa bahay, nakita nila gumagalaw ang bubong. May mga itim na anino na parang taong, ngunit mahaba ang mga kamay at paa, at ang mga mata ay kumikislap na pula. Mga anino ng gabok, mga alipin ng itim na engkanto. Hindi sila nasusugatan ng ordinaryong sandata. Ngunit nasusunog sila sa liwanag. Sa ngalan ng liwanag, huwag kang papasok dito. Sumirit ang apoy sa paligid ng bahay, at ang mga nilalang ay umatras, umuungol na parang mga nasusunog na hayop. Ngunit mula sa likod ng kagubatan, may isang matangkad na nilalang na lumabas. May mahabang buhok at balat na kulay abo. Ang mga mata nito ay itim at walang puti. Ang tinig ay paus at mababa. "Delfin, matagal na kitang hinahanap." Sino ka? Ako si Ragok, ang tagapagpasunod ng kadiliman sa hilaga. Ang bata ay pag-aari ng aming Panginoon. Walang sino man ang may-ari ng buhay ng tao at hindi mo makukuha ang batang iyon. Ngunit bago pa siya makapagsaboy muli ng langis, lumitaw sa harap niya ang nilalang at itinapon siya palayo. Tumama siya sa pader ng bahay, ngunit agad siyang bumangon. Si Azazel
ay naglaho sa hangin at lumitaw sa likod ni Ragok. Sabay hampas ng bughaw na liwanag mula sa kanyang palad. Nagsigawan ang mga nilalang ng dilim, nagkawatak-watak at naglaho sa usok. Subalit si Ragok ay hindi naapektuhan. "Hindi mo ko matatalo!" Sigaw nito, sabay hampas ng hangin na parang bagyo. Lumipad si Azazel at bumagsak sa lupa. Nagliliyab ang kanyang mga braso sa bughaw na liwanag. Azazel, kaya mo pa? Hindi ako aalis hanggat hindi ligtas ang batang iyon. Sagot ni Azazel. Muling nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Ang hangin ay nag-iba ng daloy at ang lupa ay umalog. Ang mga alon ng enerhiya ay tumama sa mga puno at isa-isang nabuwal ang mga ito. Ang baryo ay ginising ng ingay at ilaw. Habang naglalaban sina Azazel at Ragok, tumakbo si Lolo Delfin papasok sa bahay ni Rosa. Rosa, ilabas mo ang bata. "Natatakot ako, Lolo. Hindi ko alam ang gagawin ko." Makinig ka sa akin. Dalhin mo ito sa bahay ko. Doon tayo magkukubli. Habang papalabas sila, sumigaw si Azazel. Delfin, umalis na kayo. Ako nang bahala dito. Ngunit umalingaw-ngaw ang tinig ni Ragok. Walang makakatakas sa akin. Nang akmang tatamaan sila ng malaking alon ng hangin, itinaas ni Azazel ang kanyang mga kamay at lumikha ng liwanag na pader. Nabulag si Ragok at umurong. Ngunit alam nilang pansamantala lamang iyon. Bilisan ninyo. Itago niyo ang sanggol bago dumating ang araw. Sabi ni Azazel. Tumakbo si Lolo Delfin at si Rosa patungo sa kubo ng matanda. Doon nila inilapag ang bata sa altar at nagsindi si Lolo Delfin ng 3 kandila. Liwanag ng langit, iligtas mo kami. Ang paligid ay kumaluskos. Ang mga nilalang na naglaho kanina ay muling naglitawan. Mas marami, mas mabangis. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na liwanag ang bumalot sa bahay. Si Azazel ay bumalik, sugatan ngunit matatag. Natalo mo ba siya? Hindi pa. Ngunit naitaboy ko siya sa taas ng bundok. Babalik siya, Delfin. Kailangan maprotekta ng batang ito hanggang sa 7 araw. 7 araw? Bakit 7? Sa 7 araw, mawawala na ang bisa ng sumpa ng dilim sa paligid. Ngunit kung hindi natin malalampasan yon, tuluyan niyang makukuha ang kaluluwa ng bata. Tahimik ang lahat. Tanging iyak ng sanggol ang maririnig. Kung ganoon, tutulungan kitang bantayan ng bata hanggang sa dulo. Ngunit hindi lang tayo, Delfin. Meron ding nilalang din ng liwanag na gustong tumulong sa atin. Sa labas ng kubo biglang sumabog ang malamlam na sinag ng buwan. Sa itaas ng bundok, may mga mata na kumikislap. Nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Maganda ka. Ang unang gabi pa lang ito. Lumipas ang ilang oras at tahimik muli ang paligid. Si Rosa ay natulog sa sahig habang yakap ang anak. Si Lolo Delfin naman ay nagbantay sa may pinto habang si Azazel ay nakatayo sa labas, nakamasid sa kagubatan. Azazel, bakit mo nga ba ginagawa ito? Hindi mo naman kami kailangang tulungan. Noong unang panahon, may isang albularyo ding tulad mo na nagligtas sa aking minamahala. Isinakripisyo niya ang sarili upang maligtas kami. Simula noon, pinangako kong tutulong ako sa mga taong may busilak na puso. Tinitigan niya si Lolo Delfin. Kung ganoon, marahil ay itinadhana kang dumating sa oras na ito. Marahil nga. Ngunit bago pa man sila muling makapagsalita, may biglang malakas na sigaw mula sa labas. Tulong! Tulong! Tumakbo si Lolo Delfin palabas. Nakita niya si Mang Romy, isa sa mga magsasaka, duguan at sugatan. "Ah,
Lolo, sinugod nila ang bahay namin. Kinuha nila ang anak ko. Saan banda? Sa may ilog. Delphin, bantayan mo ang bata. Ako nang pupunta. Hindi. Ako ang gagamot. Ikaw ang lalaban. Sasamahan kita. Kung ganon, sumunod ka. Mabilis silang tumakbo patungo sa ilog habang sa likod nila naiwan si Rosa na nanginginig sa takot. Sa langit naghalo ang buwan at ang kagubatan ay tila huminga ng kasamaan. Sa ilog naman, bumungad sa kanila ang mga nakakatindig balahibong tanawin. Isang babae na nakabitin sa puno at sa ilalim nito ay may mga aninong kumakain ng laman. Diyos ko, anong mga to? Itinaas ni Azazel ang kanyang kamay at isang malakas na liwanag ang sumabog. Tinamaan ang mga nilalang, isa-isa silang nagliyab at naglaho. Ngunit ang kanilang huni ay nananatili sa hangin. Simula pa lang ito ng mas malaking digmaan. Sabi ni Azazel. Nagpatuloy ang katahimikan ng gabi matapos mawasak ang mga nilalang sa may ilog. Ang tubig ay muling tumahimik, ngunit ang amoy ng dugo ay nananatili sa hangin. Nakatayo si Lolo Delphin sa tabi ng puno, hinihingal at pinapahid ang pawis sa noo, habang si Azazel ay nakatingin sa kalangitan. Hawak pa rin ang kanyang bughaw na liwanag sa may kamay. Hindi sila mga ordinaryong halimaw. Mga nilalang sila na sumisip-sip ng dugo sa kagubatan. Sumagot si Azazel na tila nag-iisip. May mas makapangyarihang nilalang na nagbangon sa kanila. Si Ragok. Si Ragok lamang ang tagapagdala. Sa tuktok ng bundok, may isang nilalang na mas malakas pa sa kanya. Ang pinuno ng kadiliman sa bahaging ito ng lupain. At iyong dahilan kung bakit gusto nilang kunin ng sanggol. Oo, ang dugo ng bata ay may liwanag. Kapag nasipsip nila yon, makakapasok ang kanilang pinuno sa daigdig ng tao. Tahimik silang pareho habang bumabalik sa baryo. Ang mga kuliglig ay tila nawala sa paligid at ang mga aninong dumaan sa mga puno ay parang nakamasid sa kanila. Habang naglalakad, napansin ni Lolo Delphin na ang mga mata ni Azazel ay tila nagliliwanag ng bahagya. Azazel, ikaw ba'y sugatan? Hindi ako madaling masugatan, Delphin. Pero ramdam kong mahina na ang hangin. Unti-unti nang lumalakas ang kapangyarihan ng kadiliman. Pagdating nila sa baryo, nakita nila si Rosa na umiiyak sa harap ng bahay ni Lolo Delphin. Lolo, hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla pong lumamig ang paligid at parang may humawak sa bintana. Agad na lumapit si Lolo Delphin at binuksan ang pinto. Ang sanggol ay payapang natutulog sa ibabaw ng altar. Ngunit ang apoy ng mga kandila ay nanginginig at may maliit na usok na kulay abo na umiikot dito. May espiritong sumusubok pumasok. Sabi ni Azazel. Mabuti at hindi pa sila nakapasok. Lumapit si Lolo Delphin sa bata. Busilak nga ang dugo ng batang ito. Ang liwanag niya ay umabot sa kabila ng laman. Tumingin si Rosa sa kanila, nanginginig. Lolo, kailan matatapos to? Sa ikapitong gabi, hanggat di pa sumisikat ang araw sa ikapitong umaga, kailangan nating bantayan ang batang ito. Tahimik na lumipas ang mga oras. Si Azazel ay nakamasid sa labas ng bahay, habang si Lolo Delphin naman ay patuloy na pagdarasal ang ginagawa at paghahanda ng mga halamang gamot, asin at langis. Si Rosa ay halos di na makatulog, yakap ang sanggol habang umiiyak. Kinabukasan bandang hapon, pumunta sa bahay si Mang Romy, dala ang ilang sako ng asin at langis. Lola, ito po yung mga hinihingi ninyong gamit. Pero may mga magsasaka daw na hindi pa nakakauwi mula sa kabilang baryo. Takot na takot po sila.
Simula na naman. Bulong ni Azazel. Hindi tayo pwedeng tumigil, Azazel. Bantayan mo si Rosa at ang sanggol. Ako nang pupunta. Hindi ka dapat mag-isa sa kagubatan at may mga nilalang na hindi mo pa nakikita. Marami na akong nakita. Marami na akong pinagdaanan. Isa kang engkanto ng liwanag, ngunit ako ay tao lamang. Kaya kung may dapat mawala, ako na yon. Sumandali ang katahimikan bago tumango si Azazel. Kung ganon, hindi kita pipigilan, pero bibigyan kita ng proteksyon. Kinuha ni Azazel ang isang maliit na mutya mula sa kanyang dibdib. Isang asul na bato na kumikislap. Isabit mo ito sa iyong dibdib. Kapag nasa panganib ka, tatawag ito sa akin. Tinanggap ni Lolo Delfin ang mutya. Maraming salamat, Azazel. Sa tulong mo, mabibigyan natin ng pag-asa ang mga tao dito. Lumabas siya at naglakad patungo sa kabilang baryo. Hawak ang kanyang baston at ang mutya sa leeg. Ang araw ay papalubog na at ang kalangitan ay namumula. Sa kabilang banda, si Azazel ay nananatili sa bahay na kamasid kay Rosa na inaalo ang sanggola. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapoprotekta mag-isa, sabi niya. May tiwala ako kay Lolo. Matagal na siyang ginagabayan ng liwanag. Ngunit biglang kumulog sa di kalayuan at ang lupa ay bahagyang umalog. Hindi yun ordinaryong kulog. Nagbubukas na ang lagusan. Sa kagubatan, narating ni Lolo Delfin ng isang lumang daan. Sa gitna ng daan, may mga bakas ng paa na tila nagmula sa mabigat na hayop. Habang sinusundan niya iyon, narinig niya ang mahinang iyak. May tao ba dyan? Lumabas mula sa damuhan ang isang batang lalaki. Duguan at halos hindi na makatayo. Lolo, tulungan niyo po ako. Kinuha nila si tatay. Agad niyang nilapitan ng bata at binigyan ng gamot mula sa kanyang dala. Huminahon ka, anak. Nasaan ang tatay mo? Sa may kuweba po. Dinala ng mga itim na anino. Napatigil si Lolo Delfina. Alam niyang iyon ay isa na namang bitag ng mga nilalang ng kadiliman. Ngunit hindi siya nag-atubili. Tara na, anak. Dalhin mo ko ron. Mabagal silang naglakad hanggang marating nila ang bungad ng kuweba. Mula sa loob ay may malamig na hangin at amoy na bulok. Ang loob ay madilim, ngunit sa dulo ay may kumikislap na mga pulang mata. Magdasal ka lang, anak. Walang masama sa paniniwala sa liwanag. Habang umuusad sila, narinig nila ang boses ni Ragok mula sa loob. Bumalik ka na naman, Delfin. Hindi ka pa rin sumusuko. Hindi ako susuko hanggat may inosente kayong tinatarget. Sigaw ni Lolo Delfina. Lumabas si Ragok, mas malaki at mas matindi ang anyo ngayon. Ang katawan nito ay nababalutan ng usok at ang mga kuko ay parang bakal. Isang matandang albularyo laban sa kadiliman. Nakakatawa. Ngunit bago pa siya makalapit, nagliwanag ang mutya sa dibdib ni Lolo Delfina. Lumitaw sa harapan niya si Azazel, nag-aalab sa bughaw na liwanag. Hindi siya nag-iisa. Hanggat ako'y naririto, walang madilim na pwersang makakakuha sa kanila. Azazel, taksil ka sa iyong lahi. Mas pinili kong maging tapat sa kabutihan. Dahil ang dilim na walang direksyon ay walang saysay. Nagliyab ang paligid at muling nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw at hangin sa loob ng kuweba. Si Lolo Delfin ay nagdasal, itinaas ang kanyang baston at ibinuhos ang langis sa lupa, sabay bigkas ng matandang dasal. Sumabog ang liwanag mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Ragok ay napasigaw, nasusunog ang balat at unti-unting naglalaho. Ngunit bago ito tuluyang mawala, nagsalita pa ito. Hindi niyo ako mapipigilan. Darating ang gabi ng ganap na kadiliman.
Pagkatapos ng labang iyon, huminto ang hangin at tumahimik ang paligid. Si Azazel ay lumuhod, pagod at sugatan. Salamat, Delfina. Pero hindi tayo dapat magkampante. Mayroon pang isang nilalang sa bundok ang pinuno ng lahat ng mga to. Kung ganoon, doon tayo pupunta. Habang naglalakad sila pabalik sa baryo, muling naramdaman ni Lolo Delfin ang bigat ng hangin. Sa malayo ng tuktok ng bundok ng kanlaon ay nababalutan ng maitim na ulap. Ang digmaan ng liwanag at dilima ay hindi pa natatapos. Maraming salamat, Azazel. Ang kabutihan mo'y higit pa sa inaasahan ng tao. Hindi ako gumagawa ng kabutihan para purihin. Ginagawa ko ito sapagkat may iilan pa sa inyo na karapat dapat iligtas. Isa ka na doon, Lolo Delfin. Ngunit bakit pinahihintulutan ng inyong daigdig na makalusot sa atin ang mga nilalang ng kadiliman? Dahil sa bawat liwanag ay may anino. Hindi maaaring mawala ang isa nang hindi nawawala ang isa pa. Ang kailangan lamang mga taong hindi natitinag kahit sa gitna ng kadiliman. Tulad mo. Kung gayon, habang kaya ko pa, ipagpapatuloy ko ang panggagamot. Hindi ko man kayang labanan ang lahat, pero kaya kong magsindi ng liwanag sa isa man sa kanila. Ngumiti si Azazel at tumingala. Kung lahat ng tao ay may pusong ganyan, baka hindi na kailangan ang mga tulad ko. Sa labas, maririnig ang huni ng mga ibon. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Berta. May dalang basket ng prutas. Lolo Delfin, pasasalamat daw ito ng buong baryo. Wala ka man sa kapangyarihan ikaw ang aming sandikan. Tinanggap ng matanda ang prutas at ngumiti. Hindi ko ito nagawa mag-isa, Aling Berta. May mga nilalang nakasama ako. Mga kaibigan mula sa mundong hindi natin nakikita. Nilalang? Ibig nyo bang sabihin Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga, ligtas na tayong lahat. Sa awa ng may kapal, hindi na muli pang naglabas ng usok na itim ang bundok. Hindi na lalabas ang pinakamalakas na kampo ng kadiliman. Habang palabas sa Aling Berta, tumingin si Lolo Delfin kay Azazel. Ngunit nawala na ang engkanto. Ang naiwan lamang ay malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang liwanag na sumasayaw sa paligid ng kubo. Kinagabihan, naglakad si Lolo Delfin sa tabing ilog. Ang tubig ay malinaw at kalmado at ang buwan ay bilog at maliwanag. Umupo siya sa bato at pinagmasdan ang mga alon. Sa di kalayuan, tila may nakatayong anino. Matangkad, maputi at nakatingin sa kanya. Azazel, Mahinang tawag ng matanda. Ito na ang huling gabi na makikita mo ko sa mundong ito, Lolo Delfin. Tinapos na natin ang sumpa at kailangan bumalik ako sa aming daigdig. babalik ka pa ba? Hindi ko alam. Ngunit tandaan mo ito, hanggat may kabutihan sa puso ng tao, naroon ako, kahit hindi mo ko makita. Lumapit ang engkanto sa pampang at inilapat ang kamay sa balikat ng matanda. Kung sakaling dumating ang panibagong kadiliman, ipikit mo lamang ang iyong mga mata at isipin mo ang liwanag. Ako nang bahala sa iba. Napaluha si Lolo Delfin. Maraming salamat, kaibigan. Kung wala ka, baka matagal nang nilamon ng kadiliman ng aming baryo. Ngumiti si Azazel sa kadahan-dahang naglaho sa hangin. Ang mga dahon ng puno ay marahang umikot at ang ilog ay tila nagningning sa liwanag ng buwan. Paalam, Azazel. Mahinang sabi ni Lolo Delfin. Lumipas sa mga taon na tumanda pa lalo si Lolo Delfin, ngunit patuloy pa rin siyang gumagamot ng mga karamdaman at nagtataboy ng mga masasamang espiritu o nilalang. Sa tuwing may pinapanganak sa baryo, siya ang unang tinatawag. Sa tuwing may nagkakasakit,
siya ang nilalapitan. At tuwing gabi, bago siya matulog, tinititigan niya ang puting balahibo na iniwan ni Azazela. Inilagay niya ito sa tabi ng lampara at binubulong. Gabayan mo kaming muli. Minsan sa isang gabing tahimik, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanyang bahay, may malamig na ihip ng hangin na dumaan. Dala nito ang amoy ng bulaklak, ng dalakit, at ang mahinang tinig na pamilyar sa kanya, na nagsasabing, Hanggang sa muli, Lolo Delfina. Napangiti ang matanda. Hanggang sa muli, Azazela. Mula noon, wala nang lumitaw na kampun ng kadiliman sa baryo. Ang mga tao'y namuhay ng payapa at ang pangalan ni Lolo Delfin ay naging alamat. Sinasabing tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may liwanag na bumababa sa ibabaw ng kanyang kubo. Parang isang sinag ng pag-asa na nagbabantay sa buong baryo. At sa tuwing may bata o matanda na nagdarasal sa gabi, maririnig nila ang malamig na ihip at mararamdaman ang hangin na tila may kasamang tinig na papulong. Isang tinig na nagsasabing, ang kabutihan ay liwanag at ang liwanag ay hindi kailanman maglalaho. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Pagkagat ng Dilim. Hanggang sa muli.